Madalas nating marinig, basta masipag ka lang, aasenso ka. Pero teka, isipin natin, kung sipag lang talaga ang basehan ng yaman, di ba dapat lahat ng construction worker at delivery rider milyonaryo na gayon? Bakit hindi sapat ang sipag para yumaman? Tara, panoorin natin ang video to at mabago ang mindset nyo at baka susunod kayo na ang yumaman. Kumusta? Naisipyo na ba kung bakit may mga taong sobrang sipag magtrabaho pero parang laging kapos? Tapos may iba naman na parang ang dali-dali lang ng pag-asenso sa kanila. Well, dito, pag-uusapan natin yung 10 klase ng pag-iisip na posibleng siyang susi sa pagyaman. Ito yung tanong na siguro marami sa atin ang iniisip, di ba? Ginagawa mo naman lahat, sobrang sipag mo sa trabaho, pero bakit parang wala pa rin nangyayari sa finances mo? Ang hirap no? Nakaka-frustrate, alam ko yan. At dito, natin malalaman na ang tunay na pinagkaiba ay wala sa mga panlabas na bagay. Hindi ito tungkol sa swerte o kung saan ka man nanggaling. Ang totoong sagot, nasa loob, nasa paraan ng pagtingin natin sa pera, sa trabaho at sa buhay mismo. Ito, tandaan nyo to ah. Ito ang pinakapundasyon ng lahat. Kasi, ang pagbabago sa financial na buhay mo, hindi yan nagsisimula sa laman ng bank account mo. Nagsisimula yan dito sa isip mo. Kapag nagbago ang mindset mo, maniwala ka, susunod na ang lahat. Okay, so simulan natin sa part 1. Ating alamin kung bakit yung lumang definition natin ng trabaho at yaman ang bakas siyang pumipigil sa'yo para umasenso. Madalas nating marinig, basta masipag ka lang, aasenso ka. Pero teka, isipin natin, kung sipag lang talaga ang basehan ng yaman, di ba dapat lahat ng construction worker at delivery rider milyonaryo na gayon? Kasi ang susi, hindi lang basta pagod. Ang susi ay ang paglalagay ng sipag sa tamang direksyon, yung effort na nagpapalago ng skills mo. Ang trabaho, magandang panimulaya na, for sure. Pero kailangan nating tanggapin, may hangganan ang kita ng isang empleyado. Ang tunay na pagyaman, nabubuo yan sa paglikha ng iba't ibang paraan para kumita. Pwedeng side hustles, negosyo, o investments. Ang trabaho ang umpisa, pero ang diskarte ang magpapatuloy niyan. Sa kultura natin, parang ang sama pakinggan kapag sinabi mong gusto kong yumaman, di ba? Parang ang dating ay mukha kang pera. Pero i-reframe natin yan. Isipin nyo, ang pera ay isang tool lang, isang gamit. Hindi yan para sa pagyayabang, kundi para magkaroon ka ng mga pagpipilian sa buhay. Opsyon na mamuhay ng malaya at may dignidad. Okay, so ngayong malinaw na yung tamang pananaw sa pera, alamin naman natin yung mga aktwal na ginagawa ng mayayaman araw-araw. Dito na pumapasok ang disiplina. Ready na ba kayo? Nako, sa panahon ngayon ng social media, ang hirap hindi makisabay, no? May bagong cellphone, may bagong sapatos, parang kailangan mong bumili. Pero ang mindset ng mayaman, kaya nilang tiisin yung mga maliliit na hindi ngayon para makuha nila yung malaking oo sa future. Inuuna ang investment bago ang luho. At ito, napakagandang example. Tingnan nyo yung pagkakaiba. Yung isa, ang priority ay magmukhang mayaman. Bagong gadget, bagong damit, para lang sa likes, kahit baon sa utang. Yung tunay na mayaman, tahimik lang yan. Mas mahalaga sa kanila yung cash flow at investments na lumalago kaysa sa sasabihin ng ibang tao. At sana isapuso natin to, kasi ang tunay na kayamanan, yung kapayapaan ng isip Yung nakakatulog ka sa gabi na walang iniisip na utang, ito ay tungkol sa financial security, hindi sa itsura. Sino dito yung naghihintay lang na ganahan bago kumilos? Ang problema kasi sa motivation, parang kape lang yan. Mainit sa simula tapos lumalamig din, nawawala. Ang tunay na sikreto, wala sa motivation. Nasa disiplina, yung paggawa ng maliliit na bagay araw-araw kahit tinatamad ka, kahit walang nakakakita. Pero alam nyo, lahat ng gawin na to, wala ring silbi kung hindi tama yung nasa loob. So halika, pumasok tayo sa pinakaugat ng lahat. Dito na tayo sa part 3, ang psikolohiya sa likod ng yaman. Lahat tayo may reklamo, di ba? Sa traffic, sa gobyerno, sa presyo ng bilihin, valid naman lahat yan. Pero kung dyan nauubos ang buong enerhiya mo, walang mangyayari. Ang mayamang mindset, tinutuon nila yung lakas nila sa mga bagay na kaya nilang kontrolhin, tulad ng pag-aaral ng bagong skill o paghahanap ng bagong oportunidad. Ito yung pinakamahalagang pagbabago sa isip. Kapag naninisis ka ng iba, sinisisi mo yung boss mo, yung ekonomiya, nagiging biktima ka. Pero yung moment na sabihin mo sa sarili mo, okay, anong responsibilidad ko dito? Biglang nag-iiba lahat. Nagiging creator ka ng sarili mong kapalaran. Ito medyo masakit to pakinggan, pero ito yung totoo. Hindi lahat ng tao sa paligid mo ay masaya para sa pag-angat mo. Kailangan mo maging intensyonal sa pagpili ng environment na magtutulak sa iyo pataas, hindi yung hihila sa iyo pababa. So, matapos nating pag-usapan lahat yan, ang pinakapunto dito,
ay ito. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa'yo ngayon din? At ito ang buod ng lahat. Ang pagyaman, hindi yan parang loto. Hindi yan aksidente lang. Isang desisyon. Isang desisyon na nagsisimula hindi sa bulsa, kundi sa isip mo ngayon din. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Dahil sa huli, ang financial na kinabukasan mo nasa mga kamay mo. At nagsisimula ang lahat sa isang desisyon. Ang tanong, handa ka na ba?